5 taon siyang namasukan bilang factory worker sa Japan, at nang umuwi sa Pilipinas, ginamit niya ang lahat ng natutunan niya para itayo ang sarili niyang pabrika sa Laguna. Ngayon, ang dating DAE, isa ng C na nagbibigay trabaho sa kanyang mga kababayan. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Sariaya, Quezon. Sobrang hirap ng buhay namin noon. Walang sariling lupa ang pamilya ko, nakikitira lang kami sa bahay ng lola ko. 3 kaming magkakapatid, ako ang panganay. Ang tatay ko mangingisda. Ang nanay ko naman naglalabada. Madalas, kapag natutulog kami sa gabi, rinig namin ang ingay ng mga daga sa bubong. Hindi sapat ang kinikita nila para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Minsan nga, 1 beses lang kami kumakain sa isang araw. Naaalala ko pa, tuwing umaga, bago pumasok sa eskwela, kailangan ko munang maglakad ng halos 5 kilometro para makarating sa elementarya. Sa hapon, nagtitinda ako ng saging Q para lang makatulong sa pamilya. Palagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi rito matatapos ang buhay ko. May mas magandang naghihintay. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi galing sa eskwela, nakita ko si Mang Tonyo, ang kapitbahay namin, na may hawak na dyaryo. Nakasulat doon, job opening, factory workers in Japan. Ayos Joel. Baka ito na ang pagkakataon mo. Lumapit ako kay Mang Tonyo, tapos tinanong ko siya, Mang Tonyo, totoo po ba ito? May chance po ba akong makapunta ng Japan? Joel, basta may sipag at tiyaga ka, walang imposible. Kung gusto mo, tutulungan kitang mag-apply. Agad akong umuwi at kinausap ang mga magulang ko. Akala ko, tututol sila, pero nakita ko sa mga mata nila ang pag-asa. Anak, kung iyan ang pangarap mo, susuportahan ka namin. Pero pangako, mag-iingat ka doon. At huwag mong kakalimutan ang pamilya mo dito. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Pagkalipas ng ilang buwan, matapos ang matinding paghahanda at pagdaan sa mga proseso, nakasakay na ako sa eroplano patungong Japan. Hindi ko maipaliwanag ang saya at takot na nararamdaman ko. Sa loob ng 5 taon, nagtrabaho ako sa isang factory na gumagawa ng auto parts. Mahirap ang trabaho, mahaba ang oras, at mamimiss mo talaga ang pamilya mo. Pero hindi ako sumuko. Sa bawat araw na nasa factory ako, inaaral ko ang bawat detalye ng proseso, mula sa raw materials hanggang sa finished product. Sinusulat ko ang bawat step, inuunawa ko ang bawat makina. Alam ko na darating ang panahon na gagamitin ko ang lahat ng ito. Isang araw, habang nasa break kami, kinausap ako ni N.N. Tanaka, ang manager namin. Joel, napansin ko ang sipag mo. At ang pagiging detalyado mo sa trabaho. May plano ka bang bumalik sa Pilipinas? Tumango ako. Opo, N.N. Tanaka. Plano ko pong umuwi at magtayo ng sarili kong negosyo. Magaling! Maniwala ka sa akin, hindi mo kailangan ng malaking puhunan kung may sapat kang kaalaman at determinasyon. Nang matapos ang kontrata ko, umuwi ako sa Pilipinas dala ang malaking kaalaman at kaunting ipon. Ang unang ginawa ko ay pumunta sa Laguna. Nakakita ako ng maliit na lupain sa Santa Rosa. Dito ko naisip itayo ang aking maliit na pabrika. Sa tulong ng aking pamilya at ilang kaibigan, unti-unti naming itinayo ang area manufacturing. Sa simula, maliit lang kami, gumagawa ng simpleng auto parts para sa mga local mechanics. Maraming hamon, lalo na sa pagkuha ng tamang equipment at skilled workers. Pero hindi ako sumuko. Naaalala ko pa noong unang beses naming nakakuha ng malaking order. Niyakap ko ang nanay ko. Anak, ang galing mo. Alam kong mangyayari ito. Ngayon, ang Aera Manufacturing ay isa ng kilalang supplier ng auto parts sa buong Luzon at nagbibigay trabaho sa mahigit 100 Pilipino.
Ang dating factory worker, ngayon ay CEO ng sariling pabrika. At ang pinakamahalaga, nakatulong ako sa aking komunidad. Mula sa isang mangingisdang ama at labanderang ina sa Sariaya, Quezon, lumipad patungong Japan bilang factory worker, at bumalik sa sariling bansa bilang isang matagumpay na CEO. Ang kwento ni Joel ay patunay na ang sipag, tiyaga, at pagmamahal sa pamilya ang tunay na puhunan sa buhay. Kung may pangarap ka, simulan mo na ngayon. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.